Gandang araw po sa pagpapatuloy ng design and analysis of singly reinforced beam. This time, titignan naman natin yung isang way or method ng pag-analyze or pag-investigate ng mga beams natin. Kung nung una sa previous video ay pinakita natin yung mga ways on how to analyze a rectangular beam. This time, tingnan din naman natin yung non-rectangular sections. So, kung babalikan natin yung problem na sinolve doon, okay, like here, sa previous video nga na ito, dito sa YouTube, ay sinagutan natin tong part na to. This one. So, nasagutan natin to, and we found out that 522.463 kilonewton meter. Ginamitan natin to ng way or method na ng balance condition, no? Yung ating checking for balance condition. So, kung re-reviewin natin yung steps, mga kapatid, dito. And technically, ang ginagawa natin sa method 1 or tawagin ko tong method 1 is a basic method that we are assuming we still yields, no? Or nasa tension control itong beam natin. So regardless of the shape of the beam, no, ang ginagawa natin is general step number 1 is to assume that tension still yields. So therefore, if we get the equilibrium equation at horizontal equals to 0, C is equals to T. And makakakuha nga tayo ng A and then C. Okay? Para sa pag-check ng kung talagang nag-yield yung tension natin. So, yun yung concept niya, no? And kung nag-yield ito, so okay lang. So, pwede na tayong dumiretso sa pag-calculate ng MU. So, ito yung nakikita natin dito. Ngayon, pag hindi nag-yield, no, uulitin lang natin yung process natin and babalik tayo sa step number 1 to get the value of real C and A and the real value of FS. Tandaan din natin na kapag hindi nga nag-yield ito, ibig sabihin, may possibility or ito nga ay nag-undergo hindi ng tension control kundi ng compression control. So that is for all shapes ng beam. Meron din tayong way nga na ginawa doon sa previous video na sa balance condition concept, kinuha natin yung balance still ratio kung sa non-rectangular beam. At, kapag rectangular beam is the balance still ratio, kinuha natin yun, and kinumpare natin siya sa raw. And doon tayo naniguro kung nag-yield nga talaga yung bakal or hindi. So, technically, nagkaroon tayo ng assurance agad na nag-yield ito or hindi. Depende nga lang sa shape ng beam natin kung gaano tayo katagal magsosolve ng balance condition, still ratio, or balance condition AS. Kasi correlated naman yung dalawa. Yung rho is a still ratio and AS is also concerned with the still area. So, parehas lang yan. Ngayon, kapag sa non-rectangular shape, minamabuti natin na mag-rely tayo sa AS at saka doon sa balance AS. Pero pag rectangular, syempre, mag-rely na lang tayo sa rho. Kasi meron naman tayong given na AS. Meron din tayong formula for rho balance na na-derive na. So, ito nga yun. In short, yung step number 1 is a general step for knowing if it is yielding. But this time, hindi ka na magre-repeat ng process kasi sure ka na dyan. Knowing that kapag greater than yung balance condition sa actual condition ng S or ng AS at saka ng rho
nagsisignify na nag-yield yung bakal. Bakit mahalaga na alam natin yung balance condition? Of course, kapag lumiliit yung bakal natin or yung AS natin o yung Rho natin, ibig sabihin mas lumalaki yung chance na lumiit din yung or tumaas yung neutral axis natin. For example, the more na yung strain, di ba? The strain and strain diagram natin, kung ito yung sa concrete, ito yung sa steel, no? Tension and concrete is compression. Yung strain dito sa baba is nag-yield. Ibig sabihin, mas tumataas yung elongation ng steel sa baba kapag gusto natin yung tension steel yield. Ibig sabihin, mas lumiliit yung ating C or yung distance from compression fiber to the neutral axis. Kapag tumataas ang neutral axis natin, mas malaki yung chance na nag-i-steel yield. Therefore, tatandaan nyo lang yung ano na yun, concept na yun. Ibig sabihin, nagiging steel yielding kapag mas maliit yung AS or Rho kaysa sa Rho balance. Para yan, para hindi nyo makalimutan, no? Tapos, nagka-calculate na tayo agad ng MU. 'Di ba? Kumbaga sa ano, discretion natin kung alin tayo mas madadalian. Dito ba sa method 1 or sa method 2? So, nung sinolve ko yung problem dun niya sa previous video, i-attach na lang dito yung ano, link no sa comment section. Yung solution natin dito is nag-method 2 tayo. Ibig sabihin, inassume natin na nag-compute muna tayo ng raw balance. And then, chinek natin yung raw. And then, dahil may formula nga tayo ng raw balance, direct substitution na lang tayo. At napatunayan natin na hindi nag-yield ito. Therefore, hindi na tayong i-repeat na process, kundi dumidiretso na tayo sa pag-compute ng actual S, ay ng actual A, no? At saka ng C, para ma-substitute natin sa Fs, and then later on, ma-substitute natin sa A, and then C. So, para makakuha na tayo ng MU. So, ganyan kabilis nung advantage ng alam natin yung balance condition or limit niya, no? Ngayon, try ko siyang i-solve na hindi ako mag-a-assume ng, i-try ko to ng method 1, no? And then you will compare, saan nga ba ako mas convenient? So, sinolve ko na yan dito. Yan. So, nung una, nagro-raw balance ako, no? Ngayon dito, susundan ko yung method 1. Yan. Basic 1 or basic method. So, minimize ko lang para makita natin yung steps. Okay. Ang purpose lang nito ay gusto kong makita nyo yung comparison, no? Saan tayo magiging convenient sa pagsasolve. Umpisahan ko lang muna sa rectangular. So again, ulit ko, kung gusto natin na makita, yung solution ko sa raw balance, punta natin yung previous video, no? Ng problem na to. So this time, i-assume daw natin na tension steel yield and C is equals to T. So ito na nga yun. And then, nakakuha ako ng A na 264 and then C 327. Substitute ko lang yung ating mga values, ano? Yan. Observe din yung given kasi una, sobrang laki ng AS. Napakaraming bakal, 9 na 28. Ibig sabihin, kung ako through experience, no, ng pagsusolve, baka nga hindi mag-yield yung bakal kasi sobrang dami nito. Madalas nag-yield ang bakal kapag kukonti ang bakal. And syempre,
nagre-rely din 'to sa strength. Tingnan natin yung strength. Fy is 414. Ibig sabihin, sobrang tapang nung bakal natin. No? Mataas yung kanyang strength. So, may possibility nga na hindi mag-yield na ito. Pero syempre, again, dahil nga sumusunod tayo sa steps, so assuming still yields, okay, kuha ko ng A, and then kuha ko ng C. So, ito na nga yung values. And then checking. So, step number 2. Yan. Substitute ko yung mga nakuha ko and then I got 314.882. That is less than Fy 414. Therefore, your assumption is not correct. Still doesn't yield. Therefore, hindi equal si Fh at si Fy, kundi kukuha ka ng bagong Fs, which is Fs is equal to 600 times D minus C over C. So, yun na nga. Pagdating dito, na hindi natatimingan natin na hindi nag-yield, magre-repeat ka ng process and you will recompute for A and C. And by that, babalik ka sa step number 1 and then you will equate again C is equal to T, and this time, the new value of C or the actual value of C ang kukunin mo muna. And then you will substitute 0.85 F prime C AB. Again, this is a rectangular beam. So, dun tayo sa talagang standard formula na ng rectangular, which is AC or area of concrete is AB. Then substitute, no? A is equals to beta 1C and then equals AS 600 D minus C over C. May values tayo ng AS, constant na yan. Ang wala lang tayo is yung C. Yung B natin is given and then F prime C is given. And then I got 304.673. Mag-ingat lang tayo dito sa pagsosolve ng C, no? Malamang gumagamit kayo ng calculator, nag-sheet solve kayo. So, ingat lang sa pag calculate niyan. Comparing to the assumed C, mas maliit diamak yung bago or yung actual. So, kunin natin yung A galing sa formulang beta 1C. Nakuha natin si A. Siya nga pala, yung beta 1 dito is calculated sa formula, no? 0.807 kasi ang F prime C natin ay 34, more than 28. Balikan na lang po yung previous video sa pag-calculate niya. So, na-compute nga natin yung bagong A and C. And then this time, kunin ko yung Fs actual. Balikan lang natin yung formula ulit ng Fh and then substitute all the new values and we have 384.661 MPa. So this time, hindi nga talaga nag-yield kasi Fs this time is less than pa rin ng Fy. So this time, it is really doesn't yield. Okay? So, pero mga actual values na yan. Ang kinaiba niya lang sa previous step natin sa method 2, hindi na tayo umulit doon. Hindi na tayo umulit doon kasi nga nag-balance condition tayo agad. Nag-shortcut na tayo sa balance condition. Actually, yung step ng balance condition method is napakaganda kapag rectangular yung beam natin, no? Pero again, kung hindi ka naman mahilig magsaulo ng formula ng row balance na masyadong mahaba, ito na lang yung sa'yo, no? So, ganun din naman yan. Ngayon, dahil sure ka na dito, kuha ka na ng MU. Yan na yung sinasabi natin. Calculate mo na yung MU using either the compression side or the tension side. Couple naman yan. Kaya parehas lang din naman ang magiging sagot. This time, ang kinuha ko is yung sa tension kasi ASFS lang yon. Pero kung papansinin nyo, kapag kinuha natin yung T,
AS, FS ang gagamitin natin because your FY is not equal to your FS. Therefore, you will use the actual FS na calculate natin. Hindi FY ang gagamitin ko. Hindi AS, FY, kundi FS kasi hindi nag-yield. So, substitute reduction T D minus Y bar. Tandaan lang natin yung general formula, Y bar talaga yan. Pero since rectangle talaga ito, okay, ibig sabihin, your Y bar is the half of the compression area. A over 2 lang yun lagi kapag rectangular. So, yun. Substitute mo na yung values. Reduction niya pala dito, kapag hindi nag-yield yung bakal sa analysis, ay nagiging compression control dito. Therefore, 0.65. Okay? Substitute. AS is 17645. FS is the calculated 384.661. Substitute D as 500 minus the values. So later on, you got 522.463. At kung titignan mo sa solution natin doon sa previous method na balance condition is parehas lang po yan. Ayan siya. Yan. Parehas lang. 522.463. So you can post, you can screenshot, and then again recompute and compare. So saan ngayon ka convenient? Okay? Doon sa mag-a-assume ka na nag-yield, or doon ka na lang sa maniniguro ka na lang gamit ang balance condition. Tapos dumiretso ka na dito. So actually, dito lang kayo mag-iiba ng step dito sa pag-a-assume at doon sa pag-a-assure na nag-yield yung bakal. Okay? So, again, kung akong tatanungin, mas okay ako dun sa balance condition na lang kung rectangular yung sinusolve ko. Either way, parehas lang naman yan. Makakakuha ng sagot. So, try naman natin na tingnan sa balance condition ng non-rectangular. So, sabi nga natin,